Dito ngayon tayo sa sa Palma Hall. Kasama natin si Dr. Ian Alfonso. Nagkakilala kami nito nung 2014 sa NHCP 2013. At siya rin yung unang nakatulog doon sa bahay namin, na bahay ng bato sa Maragondon. Sir, tanong lang namin, ano po ang nagtulak sa inyo? Bakit nyo naman naisip na sa dami ng mga personalidad yung national, bakit itong local hero na si Patrocinio Gulapa ang ginawa nyong topic ng inyong disertasyon dito sa UP? Una sa lahat, pag-aaral naman ng kasaysayan ngayon sa Pilipinas ay hindi lang nakatuon sa national history, kundi pagpapayabong din ng kasaysayang lokal. Tulad ng aking naging topic, ay ito rin ang nagiging topic na rin ng mga ibang estudyante ng kasaysayan, ang kasaysayang lokal. So, para sa akin, itong kwento ni Patrocinio Gulapa ay hindi lamang tungkol sa local history ng Cavite, kundi pati na rin sa politika ng national history, especially ng World War II. At hindi rin naman lingid sa kaalaman ng mga historiador, after ng gera ng 1945 ay si Gulapa isa sa mga naging matunog dahil sa mga political killings sa Cavite noong panahon ng pagkaraan ng gera. At gusto ko na rin kunin itong pagkakataon na to na sabihin na ito'y pambawi ko rin sa inyo po, Konsyal, dahil noong 2013 na nasa NHCP po ako, ay nirekomenda ko noon sa NHCP na huwag bigyan ng historical marker ang deliberators kasi nga ang mga umiiral o malaganap na sources about sa deliberators, sila raw ay tulisan, no? Humalat sa national history. So mula 2013 hanggang sa ma-democratize yung mga dokumento ng World War II mula sa US National Archives and Records Administration, ito tinatawag na guerrilla units. Yes, ng NARA, itong guerrilla unit recognition files. At kasama doon yung deliberators na kulang-kulang 400 pages. Sabi ko, mukhang legit tong grupo na to, hindi sila tulisan. Kaya nga nung muling binalikan uli yung pag-aaral, yung rekomendasyon, binawi ko sa NHCP at nabigyan ng historical marker ang deliberators noong 2017 bilang pagkilala ng gobyerno sa mga nagawa ng mga veterano na ito sa ilalim ni Gulapa. So mula sir ng 1945 hanggang 2017 hindi nakilala ng gobyerno ng Pilipinas yung liberators? Yes, ito yung lumalabas ngayon na anggulo dito sa disertasyon na kailangan mabigyan ng puwang sa pag-aaral na ito na ang gobyerno finally kinilala ang legitimacy ng deliberators noong 2017 through a historical marker ng NHCP. At sabi ko, mukhang hindi lang ito ang dapat na gawin ko para sa deliberators at Patrocinio Gulapa, dahil medyo guilty ako dahil isa ako sa mga masasabi kong ipinagkait yung tinatawag na justice of history. Bukod sir sa mga binanggit nyo po, ano pang naiisip nyo na kaibahan ni Gulapa at siya naman ang inyo napili bukod sa mga sinabi nyo po? Yun nga po, ang pinaka-motivation ko rito ay bumawi kay Gulapa na napagkaitan ko nga ng historical justice noong 2013 at mula noong 2017 nabigyan nga siya ng NHCP na marker, and then pumasok ako sa program ng PhD 2020. Isa na talaga sa mga narekomenda ko na magiging topic ko sa dissertasyon at pinagpaalam ko sa inyo yan, Konsyal, kung po pwede kong gawing PhD dissertation si Gulapa. At awa ng Diyos, ngayong taong ito, 2025, ay depensahan ko, 2024 po, Disyembre, nadepensahan ko. At ngayong araw na ito ay kinilala naman ng kolehiyo ng Agambali Punat at Filosofiya ng UP Buliman na tanggap na ito bilang bahagi na ito ng pagkatapos ko dito sa PhD. Sana mapanatag ng kaluluwa ni Gulapa na hindi na siya hindi na siya bigyan na hustisya, yung tinatawag natin na justice of history. At ito na po yun, hindi lang historical marker kundi malaman din ng Pilipino at ng mga kabataan especially na may ganito palang tao na ang pangalan ni Patrocinio Gulapa. Thank you sir, at congratulations at sa maraming posisyon pa sa gobyerno na inyong hahawakan. Balang araw. Salamat po. Salamat po.